Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 981, lakas ng dugo. Maaari kayong mag-atake ng magkasama, kung gusto mo, mas mabuti iyon. Hindi nakaimik si Jiang Ning. Hinihiling ni Lin Fang na sabay silang umatake. Kung ang dalawang cultivator ng ikalimang layer ng Tianqi ay lumaban sa isang cultivator ng pangalawang layer ng Tianqi, iyon ay magiging isang kompletong kahihiyan para sa kanila. Nawalan na ng mukha ang Silver Wings cultivator. Ginamit niya ang kanyang espiritu, na itinuturing na isang espesyal na pag-atake at hindi nagawang patayin si Lin Fang. Naunawaan ni Lin Fang ang mga bakanteng spelling ng kalawakan at nagkaroon ng mga bato ng Demon Seal. Ang pagpatay kay Lin Fang ay hindi ganoon kadali. Gotcha! Isang tunog ang kumalat sa hangin. Sinusubukang i-flap ni Cho Junluo ang kanyang mga pakpak, ngunit malamig nang umiti si Lin Fang at naglakad pasulong. Malamig niyang tiningnan ang mga pakpak. Kinamayan ni Lin Fang ang kanyang kamay at lumitaw ang isang bato. Palaki ng palaki ang batong iyon, parang bundok, sa kamay ni Lin Fang. Nagulat na naman ang mga tao. Isa pang kayamanan. Gagamitin ba ni Lin Fang ang batong iyon para durugan si Cho Junluo? Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Naramdaman ng karamihan ang lakas na namumuo ni Lin Fang sa bato. Naglalaman ito ng lakas ng earth at langit. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang Tianzuan na bato at mahinahong naramdaman ang enerhiya sa loob nito. Napakamisteryoso ng lakas ng lupa at langit. Ang balabal ni Lin Fang ay marahas na lumipad sa hangin. Pagkatapos ay kinuha ni Lin Fang ang tatlong bato ng Demon Seal mula sa mga Silver Wings. Gotcha, gotcha. Binuksan muli ni Cho Junluo ang kanyang mga pakpak at nakita si Lin Fang sa itaas niya. Siya ay nasa himpapawid at nakangiti sa kanya sa paraang makahayop na may hawak na bundok sa kanyang kamay. Nagpatuloy si Lin Fang sa paglalakad patungo sa kanya, ang lakas ng bundok ay inaapi na siya. Halos hindi niya maigalaw ang kanyang mga pakpak. Boom boom boom. Ang mga bagay ay mukhang masama para kay Cho Junluo. Subukan lang at umiwas. Sigaw ni Lin Fang. Lumitaw ang mga bitak sa lupa habang ang batong Tianzuan ay nahulog mula sa langit. Gotcha, boom boom boom. Isang pagsabog ang tumunog nang bumagsak ang bundok sa mga pakpak na pilak. Sumabog ang lupa at lumitaw ang isang napakalaking bunganga, lumitaw ang mga bitak sa paligid at nasakop ang isang malaking distansya. Ang mga nagmamasid ay tumalon palayo upang maiwasan ang pagkahulog sa parang lambak na mga bitak. May isang napakalaking butas kung saan naroon si Cho Junluo noon. Bumangon si Lin Fang sa hangin, hawak pa rin ang kanyang bato. Malamig niyang tiningnan ang bunganga. Walang tunog na nagmumula sa butas. Jiang Ning at ang iba ay nagtataka kung nasaan ang kanilang mga kaibigan. Okay lang ba siya? Isang pilak na liwanag ang lumitaw at bumalatay sa kalangitan. Pagkatapos ay lumitaw si Cho Junluo. Bukas ang kanyang mga pakpak, basag-basag ang kanyang damit, at basang-basa siya sa dugo. Tinitigan ni Cho Junluo si Lin Fang na may pagpatay sa kanyang mga mata. Ang iyong mga pakpak ay talagang matatag. Malamig na sabi ni Lin Fang. Si Cho Junluo ay binugbog, ngunit ang kanyang mga pakpak ay tila hindi nasaktan. Papatayin kita. Sabi ni Cho Junluo. Kumunat ang noo ni Lin Fang at ngumiti. Sa buong panahon mo sinasabi yan. Subukan natin ulit. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang lakas. Ang lakas ay kapag hindi ka umaasa sa mga kayamanan para lumaban. Sabi ni Cho Junluo. Bigla, naglabas siya ng lakas ng dugo na parang galit na karagatan. Napakagandang lakas ng dugo. Naisip ng karamihan. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip at nagbuga ng mga sipol. Si Cho Junluo ay biglang napalibutan ng napakatalas na chi. Binuksan niyang muli ang kanyang mga pakpak na pilak at sinimulang i-flap ang mga iyon ng napakabilis. Ang kanyang mga pakpak ay lumikha ng hangin na umihip ng daan-daang metro sa paligid. Ang kanyang espiritu ay napakalakas salamat sa kanyang lakas ng dugo. Bumalik ka ngayon. Sigaw ng maraming tao habang tumatakbo palayo. Si Cho Junluo ay galit na galit. Si Lin Fang, isang cultivator ng pangalawang layer ng Tianqi, ay pinahiya siya at nasugatan pa siya. Puno na siya ng dugo ngayon. Tiningnan siya ni Lin Fang nang walang pakialam. Lakas ng dugo yan. Ang mga cultivator na may malalakas na magulang ay may mas mabuting dugo kaysa sa iba, at ang kalalabasan, isang mas mabuting espiritu. Ang pagpatay sa mga ordinaryong tao sa parehong antas ay madali na may mahusay na lakas ng dugo. Sa lahat ng natutunan ko, ang pagpatay sa mga ordinaryong tao sa ikalimang layer ng Tianqi ay madali, ngunit si Cho Junluo ay hindi ordinaryong cultivator. Naisip ni Lin Fang na nararamdaman ang malakas na hangin. Maaaring patayin ni Lin Fang si Cho Junluo kung gagamitin niya ang kanyang buong lakas, ngunit may ilang mga trick na hindi niya madaling gamitin o walang ingat. Kara-rating lang niya sa lalawigan ng bahwang. Kung wala siyang anumang problema sa Yang Clan, hindi siya madadali sa gulo na ito. Iniligtas ni Lin Fang si Yang Ziye at ngayon ay gustong patayin siya ng mga tao, wala siyang pagpipilian kundi ang lumaban. Tumingin ang karamihan kay Lin Fang. Hindi nila alam kung sino siya o kung saan siya nanggaling, ngunit siya ay isang mahusay na manlalaban. Si Lin Fang ay mukhang isang hayop, ang kanyang damit ay kumikislap sa hangin, at ang kanyang chi ay hindi kapani-paniwala. Siya ay isang tunay na henyo. Gayunpaman, ano ang maaari niyang gawin laban sa lakas ng dugo ni Cho Junluo ngayon? Mayroon kang ilang mga bato ng Demon Seal, sa kasamaang palad para sa iyo, magiging akin na sila ngayon.
Sabi ni Chou Junluo. Lalong lumakas ang hangin niya. Nakipagkamay si Lin Fang at muling lumitaw ang mga snowflake. Muli niyang ginagamit ang kanyang empty space bestial illusion technique. Nakalusot ka pa lamang hanggang sa pangalawang layer ng Tianqi, hindi kakayanin ng iyong mga ilusyong spell ang pag-atake ko. Sabi ni Chou Junluo. At saka, kahit hindi ko masira, hindi ko akalain na makakatagal ka ng ganoon katagal. Tumiti si Lin Fang sa isang makahayop na paraan at sinabi. Sobrang tiwala mo yata sa sarili mo. Maaaring sirain ang mga ilusyon, ngunit sa palagay ko ay hindi mo masisira ang akin. Ginamit ni Lin Fang ang banal na celestial chi ni Linglong para mag-ilusyon sa pagkakataong ito, hindi ito masira ni Chou Junluo. Bukod pa riyan, hindi naging problema sa kanya ang paghawak ng spell sa loob ng 2 oras. Ngunit, kailangan niyang itago ang lahat ng oras. Si Chou Junluo ay masyadong tiwala sa kanyang sarili. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 982, hindi mo kaya. Ang kanyang pilak na hangin ay nagiging mas nakakatakot. Sa pagsikat ng araw dito, tila isang pilak na ulan. Sa tingin mo hindi ko ito masisira. Sabi ni Chou Junluo na may malamig na ngiti. Subukan natin pagkatapos. Ikinapak niya ang kanyang mga pakpak na pilak at lumikha ng mga buhawi sa paligid. Slash, slash, slash. Kumakalat sa hangin ang matatalim na tunog. Nagtakbuhan pa ang mga tao sa malayo. Napakalayo na nila ngayon, ngunit napakatalas ng chi na hindi nila kinaya. Lumilipad ngayon ang malalaking bloke ng bato. Sa hangin lang na iyon, alikabok at mga batong lumilipad sa paligid, hindi na makita ng karamihan sina Lin Fang at Chou Junluo. Mabilis niyang ipinapapakpak ang kanyang mga pakpak na tila isang ilusyon. Mukhang mapagmataas si Chou Junluo. Nakatingin siya kay Lin Fang ng masama. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatagal. Sigurado akong malapit ka ng mamatay. Malamig na sabi ni Chou Junluo. Siguradong mamamatay si Lin Fang. Ang puso ni Lin Fang ay tumitibok sa loob ng kanyang manyab na lagusan. Talagang malakas si Chou Junluo. Tulad ni Prinsipe Tianlin, nakatanggap siya ng mga turo mula sa isang Zone Cultivator. Mayroon din siyang malakas na lakas ng dugo at espiritu. Ngunit, si Prince Tianlin ay nakalusot lamang hanggang sa ikatlong layer ng Tianqi, hindi ang panglima tulad ni Chou Junluo. Si Yang Zilan ay may dugo ng Yang Shiklan at isang lalaki. Tiyak na marami siyang babae kaya mas malakas ang dugo niya. Naisip ni Lin Fang na pinapanood si Chou Junluo. Naroon din ang lalaking iyon, ang gustong maunang ranggo sa mga cultivator sa antas ng Tian sa proseso ng recruitment ni Emperor Shi at Emperor Yu, ang prinsipe ng Zuan Yuanshi. Siya ay may dugong imperial at malamang na hindi rin kapanipaniwala. Sa kasamaang palad, hindi mo ako magagawang patayin. Malamig na sabi ni Lin Fang habang nakatitig kay Chou Junluo. Ganoon ba, Silver Wings, patayin. Sabi ni Chou Junluo. Direkta niyang inatake ang Snowy Tunnel gamit ang kanyang mga pakpak. Malakas na yumanig ang lagusan. Napakalakas ni Chou Junluo kaya nagawa niyang yumanig ang lagusan. Kawawang cultivator, hindi mo mauunawaan kung ano ang pakiramdam ng pagkakaroon ng malakas na espiritu ng dugo. Kahit na magsanay ka sa paglilinang sa abot ng iyong kakayahan, palagi kang mananatili sa ilalim ng mundo ng paglilinang. Malalaman mo na palaging may mga cultivator na mas malakas kaysa sa iyo. Mahinahong sabi ni Chou Junluo. Sinusubukan niyang i-stabilize ang focus ni Lin Fang. Gayunpaman, ngumiti lang si Lin Fang at nanatiling determinado. Ang mga pananakot ni Chou Junluo ay hindi nakaapekto sa kanya. Determinado si Lin Fang na maging mas malakas at mas malakas. Maraming tao na mas malakas kaysa sa akin, ngunit hindi ka isa sa kanila. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Pagkatapos ay dinagdag niya. Simula nang mag-practice ako ng cultivation, hindi ako kailanman natakot sa mga taong kapareho ko. Kahit na sa lakas ng ikalimang layer ng Tianqi at isang malakas na lakas ng dugo, hindi mo pa rin ako nagawang patayin. Kung ka-level mo ako, hindi man lang kita titingnan. Kahit ngayon, wala ka lang kumpara sa akin. Kinamayan ni Lin Fang ang kanyang kamay sa loob ng kanyang Snowy Tunnel at naglabas ng espada. Matalas ang espadang iyon at tila sumisipsip ng liwanag. Naglabas ito ng mga ilaw na tila mga bituin. Parang dudurugin niya ang sariling lagusan gamit ang espadang iyon. Kahit sa gitna ng mga silver light na iyon, kahanga-hanga pa rin ang itsura nito. Isang kayamanan, muli. Tiningnan ni Chou Junluo ang espada ni Lin Fang, isa pang kayamanan. Hindi niya maramdaman ang sword energies dahil si Lin Fang ay nasa kanyang Snowy Tunnel, ngunit mukhang mahalaga ito. Gumamit si Lin Fang ng 3 bato ng demonyong selyo at ang kanyang batong Tianzuan, gaano karaming mga kayamanan mayroon si Lin Fang. Prikot. Tumigil si Lin Fang sa paggamit ng kanyang empty space bestial illusion technique. Nawala ang kanyang Snowy Tunnel at lumitaw si Lin Fang sa gitna ng bagyo. Gayunpaman, salamat sa kanyang espada, humina ang hangin sa paligid niya. May isang uri ng maliit na mundo sa paligid ng espadang iyon. Napakagandang espada, isip ni Chou Junluo. Hindi maapektuhan ng kanyang hangin ang espasyo sa paligid ng espada ni Lin Fang. Mamatay. Ang mga pakpak ni Chou Junluo ay gumalaw patungo kay Lin Fang nang walang pag-aalinlangan. Si Lin Fang ay kalmadong nakatayo roon habang sinimulan niyang bitawan ang kanyang level 7 sword intent at itinanam ang kanyang lakas sa Tianji sword. Nakipagkamay siya at kumalat ang mga ingay sa hangin.
Naging kalmado muli ang kapaligiran sa paligid niya dahil hindi maabot ng hangin ang kanyang TNG sword. Inis si Cho Junluo. Anong uri ng espada iyon? At paano niya ito haharapin? Napakaraming mahahalagang bagay si Lin Fang. Gumagamit ka na naman ng mga item. Mapanuksong sabi ni Cho Junluo. Marami akong kayamanan na ipaglalaban sa iyo. Gayunpaman, isa kang cultivator ng ikalimang layer ng TNG at ginagamit mo ang iyong lakas ng dugo. Wala kang kakayahan at hindi kita nirerespeto. Tumisi si Lin Fang habang pinagpag ang kanyang espada at lumitaw ang mga ilaw ng bituin. Dahan-dahan nilang sinira ang lakas ng hangin sa paligid niya. Mamatay. Inis na sigaw ni Cho Junluo. Ang lakas ng dugo niya ay naglalabas ng galit na mga sipol. Ang kanyang mga pakpak ay napakalawak at matutulis. Kasabay nito, dahan-dahang itinaas ni Lin Fang ang kanyang espada. Naglalaman ito ng hindi kapani-paniwalang mga enerhiya, parehong dalisay at nakasisilaw. Slash, slash. Mukhang sumasayaw ang kanyang TNG sword, nag-iwan ito ng magagandang trail sa likod nito. Si Lin Fang ay humahampas sa hangin na parang naghihiwa ng gulay. Ang karamihan ay nabihag sa labanan. Lahat sila ay sinusubukang unawain kung bakit si Lin Fang ay hindi namamatay sa hangin. Kahit na may mga mahahalagang bagay, mahirap isipin na kayang labanan ni Lin Fang ang gayong mga pag-atake. Bakit hindi pa siya nagawang patayin ni Cho Junluo? Wala nang masyadong oras. Isip ni Jiang Ning habang nakakunot ang noo. Nararamdaman niya ang malakas na hangin ni Cho Junluo, bakit buhay pa si Lin Fang? Si Jiang Ning ay hindi makapaniwala sa kanyang mga mata, pati na rin ang iba. Gusto nilang makitang mamatay si Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 983, tinatapakan. Ang hangin ni Cho Junluo ay sinisira ng espada ni Lin Fang. Anong mataas na antas ng espada? Isip ni Cho Junluo. May mga misteryosong marka sa espada na tila nagpoprotekta kay Lin Fang. Mamatay. Sigaw ni Lin Fang sa malalim na boses. Isang nakasisilaw na dragon ang lumitaw sa gitna ng hangin iyon. Mas binilisan pa ni Cho Junluo ang kanyang mga pakpak, ngunit agad na nawala ang hangin sa gitna ng liwanag ng bituin. Biz. Tumalon pabalik si Cho Junluo at naglabas ng silver light para harangan ang sword lights. Gayunpaman, ang mga ilaw ng espada ay mas mabilis. Ang kanyang pilak na liwanag ay naging dalawang magagandang kislap. Mga pakpak ng pilak. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Cho Junluo. Nagdagdag pa siya ng lakas ng dugo sa kanyang atake. Pinipigilan niya ang kanyang lakas ng hangin, sinusubukang protektahan ang kanyang sarili. Isinara niya ang kanyang mga pakpak upang ibalot ang kanyang sarili sa mga iyon. Slash, slash. Tumunog ang pagsabog habang nabasag ang kanyang protective layer. May mga bitak sa lahat ng dako sa mga pakpak na iyon. Art. May lumabas na dugo sa kanyang mga pakpak at si Cho Junluo ay mukhang desperado. Slash, slash. Ang mga sword lights ay unti-unting binabasag ang pakpak ni Cho Junluo. Sa wakas, nawala ito. Si Cho Junluo, na nakabalot sa kanyang mga pakpak, at nababad sa dugo, ay nahulog mula sa langit. Bumagsak siya sa lupa kasabay ng malakas na kalabog. Lumabas si Lin Fang mula sa Silver Wind at hindi na inilabas ang kanyang TNG sword. Tumingin ang karamihan kay Lin Fang. Pagkatapos, tumingin sila kay Cho Junluo sa lupa. Ano ang nangyayari? Si Lin Fang ay hindi patay at si Cho Junluo ay bumagsak. Paano nagawa ni Lin Fang iyon? Nakapasok pa lang siya sa pangalawang layer ng TNG. Si Jiang Ning at ang iba ay natulala. Alam nila kung gaano kalakas si Cho Junluo at ang kanyang hindi kapani-paniwalang Silver Wing Spirit. Gayunpaman, hindi pa niya nagawang patayin si Lin Fang, hindi man lang niya nagawang saktan ito. Parang muntik na siyang mamatay. Kung hindi niya pinrotektahan ang sarili gamit ang lakas ng dugo niya, patay na siya ngayon. Tiningnan ni Lin Fang ang mga pakpak na pilak na puno ng dugo at nanumpa. Talagang solid ang mga pakpak na iyon. Iyon ay isang mahirap na labanan. Lumapag si Lin Fang sa mga pakpak at tinapakan ng mga ito, itinulak siya sa lupa. Kinilig ang karamihan. Tinatapakan ni Lin Fang ang isang cultivator ng ikalimang layer ng TNG na nagtataglay ng malakas na espiritu ng dugo. Naiisip lamang ng karamihan kung gaano kaiya at kagalit iyon. Pinaramdaman mong mahina ang ibang tao. Akala mo madali mong mapatay ang sinuman. Pero nakikita mo. Tinatapakan ko ang kaibigan mo. May gustong sumubok din sa akin. Mapanuksong sabi ni Lin Fang, nakatingin kay Jiang Ning at sa iba pa. Walang sinabi si Jiang Ning. Akala niya noon ay madaling patayin si Lin Fang, ganoon din ang naisip ni Yang Zilan. Kaya naman sinabi niyang babalik siya makalipas ang 2 oras. Iyon ay isang ligtas na taya para patayin si Lin Fang. Ngayon, halos tapos na ang kanilang 2 oras. Hindi lamang nakaligtas si Lin Fang, ngunit ngayon ay nakatayo siya sa ibabaw ni Cho Junluo. Bata, lumipat ka, iniinsulto niya rin ako. Kailangan ko rin siyang turuan ng leksyon. Sabi ni Qiyongqi, inilibot ni Lin Fang ang kanyang mga mata. Gustong itulak ito ni Qiyongqi. Tumayo si Lin Fang. Malamig na ngumiti si Qiyongqi habang tinitingnan ang dumudugong mga pakpak na iyon. Mapanuksong sabi niya, akala mo baligtas ka na nakabalot sa iyong mga pakpak. Kumain tayo ng ilang roasted wings para sa tanghalian. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nagluwa ng apoy at nagsimulang kumulo ang dugo sa mga pakpak. Lalong uminit ang apoy.
Kumikislap ang mga mata ni Kyung-chi habang pinagtatawanan niya si Cho Junluo. Inangat ni Linfang ang kanyang ulo at sinabi, habang nakatingin sa malayo. 2 oras na ang nakalipas. Halos hindi natapos magsalita si Linfang bago lumitaw ang 2 silhouette sa dikalayuan, sina Yang Zilan at ang kanyang kapatid na babae. Si Yang Zilan ay nakangiti nang dumating siya, ngunit ang kanyang ngiti ay naging matigas nang makita niya ang mga pakpak ni Cho Junluo na nagninangas sa lupa. Hindi pa namatay si Linfang at higit pa doon, pinapahiya niya si Cho Junluo. Kuya Lin, anong nangyayari? Malamig na sabi ni Yang Zilan. Bigyan mo ako ng mga malabo na kristal, huli ka na. Sabi ni Linfang na hindi pinansin ang tanong ni Yang Zilan. Walang masabi si Yang Zilan. Naghihiganti si Kyung-chi. Maibibigay lang niya kay Linfang ang mga kristal na utang niya sa kanya. Nanatiling tahimik si Yang Zilan at naglabas ng singsing. Binato niya si Linfang at sinabing, mabibilang mo sila. Dapat mayroong 1,000. 1,000. Inggit ang karamihan. Sinuri ni Linfang ang nilalaman ng singsing at binilang ang mga kristal. Brother Lin, anong ginagawa mo? Sabi ni Yang Zilan. Nagalit siya nang makita niyang binibilang ni Linfang ang mga kristal. Wala ka bang tiwala sa akin? Tama ka, wala akong tiwala sa'yo. Sabi ni Linfang na tumatawa. Inilagay niya ang lahat ng mga kristal sa sarili niyang singsing at itinapon ang isa pang singsing sa lupa. Wala kang kahihiyan at hindi mapagkakatiwalaan. Nakita naming lahat na hindi ka mapagkakatiwalaan kasama ang iyong 2 oras. Hindi na kailangang magpanggap ngayon. Sabi ni Linfang na may maningning na ngiti. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo sinabing babalik kapag karaan ng 2 oras para lang bigyan sila ng oras na patayin ako. Hindi mo nais na bigyan ako ng mga malabo na kristal. Iniisip mo, dapat mamatay si Linfang sa paghingi sa akin ng mga malabo na kristal. Sinadya mong umuwi at manatili doon para hindi mawalan ng mukha habang pinapatay ako ng mga kaibigan mo. Anyway, salamat sa iyong mga kristal. Brother Lin, may ilang bagay na mas mabuting itago sa iyong sarili. Sabi ni Yang Zilan. Hindi mo na ako kailangang takutin. Simula nang ibalik ko ang kapatid mo, gusto mo na akong patayin. Hindi ko alam kung bakit, siguro dahil gusto mong ibalik ang iyong bangka. Ngayon nasira ang plano mo. Wala naman akong magagawa laban sa klan mo, konting salita lang ang masasabi ko. Ayoko sa mga katulad mo. At ikaw Miss Yang. Sabi ni Linfang na nakatingin kay Yang Ziye. Tumiti siya ng walang pakialam at sinabi. Tinulungan mo ako noon kaya tinulungan din kita. Pumunta ako sa Yang clan dahil gusto kitang maging kaibigan. Kung tutusin, magkasama tayong dumaan sa hirap sa Huangxi. Sa kasamaang palad, ipinaunawa mo sa akin na tayo ay kabilang sa 2 magkaibang mundo. Dahil hindi kasing taas ng status mo ang social status ko, hindi tayo pwedeng maging magkaibigan. Salamat, wala na ako. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 984, Talented Cultivators. Pagkatapos noon, umalis sina Linfang at Kyung-chi. Tumingin si Yang Ziye kay Linfang. Nagsisi siya sa nangyari. Matagal na niyang hindi kilala si Linfang, ngunit sa maikling panahon na iyon ay nakita niyang matapang at tapat siya. Si Linfang ay hindi interesado sa kanyang lakas ng dugo, hindi katulad ng sinabi ng kanyang kapatid. Kung talagang nagkikimkam ng masamang intensyon si Linfang, hahalayan at papatayin niya sana siya sa gitna ng dagat. Hindi na niya kailangan na pauwin siya. Gayunpaman, pinagsisihan niya ang nangyari sa loob lamang ng ilang segundo. Naalala niya na siya ay may mataas na katayuan sa lipunan at ang kanyang angkan ay mayaman at makapangyarihan. Hindi niya kailangang makipagkaibigan sa isang tulad ni Linfang. Sa pagkakataong ito, nanalo si Linfang, ngunit hindi siya pinabayaan ng kanyang kapatid ng ganoon kadali. Malapit nang mamatay si Linfang. Hindi niya dapat pagsisihan ang pakikipagkaibigan sa isang taong malapit nang mamatay. Pagsisisihan niya kung, balang araw, si Linfang ay may mas mataas na katayuan sa lipunan kaysa sa kanya, ngunit hindi na darating ang araw na iyon. Huminahon si Yang Zilan. Hindi niya hinabol si Linfang. Tinulungan mo si Ziye at binayaran ka namin yan. Gayunpaman, babayaran mo ang ginawa mo sa Yang clan. Sabi ni Yang Zilan. Hindi iyon narinig ni Linfang ngunit narinig ng lahat sa paligid. Kailangan nila ng dahilan para patayin si Linfang. Sa susunod na magkita tayo, mamamatay ka. Malamig na sabi ni Yang Zilan. Tumingin siya sa mga tao at sinabi. Kung ibabalik mo ang kanyang bangka sa Yang clan, bibigyan ka namin ng isang babae mula sa clan para maihalo mo ang iyong dugo sa amin. Biglang naging interesado ang mga tao. Ang lakas ng dugo ay lubhang kapakipakinabang. Ipinakita ni Cho Junluo kung gaano ito kapakipakinabang. Kung hindi niya ginamit ang lakas ng dugo niya ay namatay na siya. Pagkatapos noon, maraming tao ang umangat sa ere at nagsimulang habulin si Linfang. Kahit na may habag sila kay Linfang, gusto pa rin nilang patayin siya. Ang pagkakaroon ng isang babae mula sa Yang clan ay masyadong mapang-akit. Pero hindi nila maabutan si Linfang. Ginagamit ni Linfang ang kanyang bangka para lumipad sa Tianyuan City. Tinulungan kitang harapin ang mga taong iyon. Paano mo balak magpasalamat sa akin? Sabi ni Kyung-chi na walang pakialam. Maliban sa dulo kapag iniluwa mo ang taong iyon, wala kang masyadong ginawa. Sabi ni Linfang, maswerte ka na may void fire ka. Hindi mo pa talaga ginagamit ang iyong apoy sa isang labanan, sana nakita kitang lumaban sa lalaking iyon.
Hindi magiging problema kung sunugin ka ng buhay, alam mo. Sabi ni Kyung-chi, bakit hindi ka lumaban? Kung lalaban ka pa, malamang lalakas ka. Sabi ni Lin Feng. Si Kyung-chi ay nagiging mas malakas ng mas mabilis kaysa kay Lin Feng kahit na hindi siya lumaban. Dahan-dahan ba niyang inaasimala ang walang laman na apoy? Isa akong emperador. Normal lang na mas mabilis akong lumakas. Bakit hindi ako lumaban? Hindi ko naman kasi kailangan. Gusto kong lumakas na kaya kailangan mong lumaban. Ang mga malalakas na tao ay pinapahiya ka sa lahat ng oras ngayon. Noong panahon ko, walang tao ang mga ganyan. Kung, balang araw, magiging mas malakas ka, hindi ka na muling ipapahiya ng mga taong iyon. Yung babaeng ihandog pa ang sarili niya sa'yo. Hindi siya titingin sa iyo sa paraang walang pakialam. Sabi ni Kyung-chi na nakatingin sa langit. May paraan si Kyung-chi para maiwasan ang mga tanong. Magiging mausisa akong makita ang kanilang mukha kung talagang naging malakas ako. Sabi ni Lin Feng na tumatawa. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kyung-chi, ang bangkang ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Kung ayaw nating lumaban madali tayong tumakas. Tama na ang kalokohan, kung talagang nasa panganib ka, tutulungan kita. Pagmamalaki ni Kyung-chi, maaari ka ring mamatay. Sabi ni Lin Feng habang sinisipa siya. Si Kyung-chi ay umungal at nagluwa ng apoy. Isang malamig na hangin ang nagsimulang umihip sa isang maliit na nayon sa hilagang bahagi ng lalawigan ng Bahwang. Isang bangka ang lumitaw sa himpapawid. Binuksan ni Kyung-chi ang kanyang mga mata at may kakaibang ekspresyon sa mukha. Bata, gising na, sigaw ni Kyung-chi. Binuksan ni Lin Feng ang kanyang mga mata at sumulyap kay Kyung-chi. May mga butas sa damit ni Lin Feng mula sa apoy sa katawan ni Kyung-chi. Paano kasi ang lamig? Naguguluhang tanong ni Lin Feng. Tingnan mo ang mapa. Nasaan ba tayo? Sabi ni Kyung-chi. Tumango si Lin Feng at kinuha ang jade stone na may mapa. Ang hilagang bahagi ng lalawigan ng Bahwang ay lumitaw sa kanyang ulo. Sabi ni Lin Feng, nasa Black Crow Village kami, hindi kalayuan sa gusto naming puntahan. 3 araw pa para maglakbay. Sabi ni Lin Feng, ang kanilang destinasyon ay ang lugar kung saan inaayos ni na Emperor Shi at Emperor Yu ang proseso ng recruitment. Nayon ng Black Crow. Kumikislap ang mga mata ni Kyung-chi. Isa itong sinaunang nayon kung saan nakatira ang maraming mahuhusay na cultivator. Ilagay ang bangka. Maraming mahuhusay na cultivator. Si Lin Feng ay sumunod sa likod ni Kyung-chi at lumipad sila pababa. Siyempre, hindi sila kasing bilis ng bangka. Bakit ang lamig ng pakiramdam ko? Tanong ni Lin Feng. Naglalabas ba ng yelo ang chi ng mga malalakas na cultivator ng nayon? Hindi, ito ay isang sinaunang bayan. Walang malakas na cultivator ang makakapaglabas ng enerhiya ng yelo sa mga lansangan na tulad nito. Sagot ni Kyung-chi, hindi maintindihan ni Lin Feng. Bata, maganda ang nangyayari. Tumingin ka sa itaas. Sabi ni Kyung-chi, isang silhouette ang dumaan sa harap ng maliwanag na buwan at damapo sa isang madilim na lugar. Nagulat si Lin Feng. Ang isa pang silhouette ay dumaan sa harap ng buwan at lumapag, tulad ng una. Tumingin si Kyung-chi sa buwan. Mas maraming silhouette ang lumitaw at lumapag. Lalong lumalamig ang pakiramdam ni Lin Feng. Tao ba sila? Tanong ni Lin Feng. Hindi ko alam. Sabi ni Kyung-chi na umiling. Umihip ang hangin ng dumaan ng mga silhouette sa harap ng buwan at pagkatapos ay nawala. Gaano kabilis? Isip ni Lin Feng. Parang kasing bilis ng bangka niya. Malamang sila ay mga high-level na zone cultivator. Mukhang tama si Kyung-chi. Maraming malalakas na cultivator ang naninirahan doon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 985, Dragon Chant in the Middle of Night. Mukhang may nangyayari dito. Sa isip ni Kyung-chi, tila nasa sabik. Gusto ni Kyung-chi kapag may nangyayaring hindi pangkaraniwang bagay. Isip ni Lin Feng. Inisip lang ni Kyung-chi ang mga bagay tulad ng mga pagkakataon. Kuya, ano ang anino na iyon? Mukhang nakakatakot. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Ang boses ay nanggaling sa likod ni Lin Feng. Tumingon si Lin Feng. Nakilala ni Lin Feng ang 2 tao sa likod niya. Isang gwapong binata at isang magandang dalaga. Ang kanilang chi ay hindi kapanipaniwala. Brother Hua. Sabi ni Lin Feng. Nagulat naman yung isa. Sinulyapan niya si Lin Feng ngunit hindi siya nakilala. Pagkatapos, tumingin si Hua Zhangfeng kay Kyung-chi at biglang nagulat. Brother Lin. Kilala niya si Lin Feng sa kabilang mukha niya. Talaga. Sabi ni Lin Feng na tumatango. Labis na nagulat si Hua Zhangfeng. Brother Lin, alam kong pupunta ka sa lalawigan ng Bahwang, ngunit hindi ko akalain na dito tayo magkikita. Sabi ni Hua Zhangfeng na nakangiti ng buong puso. Nagkita sila sa Ganyu kaya nagkataon lang ang pagkikita sa isang nayon sa lalawigan ng Bahwang. Pagkatapos umalis ni Lin Feng sa dakilang pulong ng sekta, marami na siyang narinig tungkol kay Lin Feng. Hindi niya akalain na ang patriarch ng Xiaoyao sect ay mag-oorganisa ng isang pagpupulong para patayin ang binata na kanyang kinaibigan. Anong pagkakataon? Saan ka pupunta, Brother Hua? Tanong ni Lin Feng. Dito, Black Crow Village. Sabi ni Hua Zhangfeng. Nagulat si Lin Feng. May nangyari ba sa maliit na nayon na iyon? Brother Lin, nabalitaan ko ang nangyari sa Tianqi. Ikaw ay kahanga-hanga. Pinutol mo ang braso ng patriarch ng Xiao sect at pinilit ang isang buong hukbo na tumakas. Sayang at hindi ko nasaksihan iyon.
Natatawang sabi ni Hua Zhangfang. Hindi siya nakasali sa labanan ng Tianqi dahil naroon sina Yu Xiao at Prinsipe Tianlin. Huwag mo nang banggitin. Sabi ni Lin Fang na tumatawa. Huwag mong banggitin. Tumawa si Hua Zhangfang. Si Lin Fang ay nagdulot ng napakaraming kaguluhan sa dakilang pulong ng sekta, pagkatapos ay pinatay niya ang napakaraming malalakas na cultivator mula kay Ganyu. Tapos, nawala na naman siya sa gitna ng crowd. Nag-ilusyon siya, ginulo ang dakilang pulong ng sekta, nasugatan ang napakaraming tao. Hindi nakakalimutan ni Hua Zhangfang ang tungkol kay Lin Fang. Siya nga pala, Kuya Hua, bakit ang daming malalakas na cultivator sa Black Crow Village? May nangyayari ba? Tanong ni Lin Fang. Alam ko ang ilang bagay tungkol sa kung ano ang nangyayari. Maraming malalakas na cultivator dito, ang ilan sa mga kapwa ko disipulo ay naglalayong sumali rin. Interesado ka rin ba? Nakangiting sabi ni Hua Zhangfang. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari bago ako maging interesado. Narinig ng ilang tao ang pag-awit ng dragon sa kalagitnaan ng gabi. Sabi ni Hua Zhangfang. Ito ay hindi isang lihim, maraming mga tao ang nakarinig tungkol dito. Dragon chant sa kalagitnaan ng gabi. Tanong ni Lin Fang. Ang mga dragon ay itinuturing na napakabihirang at makapangyarihang mga hayop sa mundo ng paglilinang. Ayon sa mga alamat, ang mga dragon ay may parehong katayuan bilang mga emperador sa mundo ng hayop. Masisiguro ba natin na sila ay mga dragon chants? Sabi ni Lin Fang. Maraming tao ang nakarinig ng pag-awit ng dragon sa gabi, sigurado kami. Sabi ni Hua Zhangfang. At saka, alam ng lahat kung saan sila nanggaling. Alam ng lahat kung saan sila nanggaling. Hindi alam ni Lin Fang. May lalabas bang dragon? Hindi nakakagulat na napakaraming malalakas na cultivator ang dumating. Nagpunta kami ng mga kapwa ko disipulo dito dahil sa curiosity dahil papunta na ito. Dumating din dito ang malalakas na cultivator, ang ilan sa mga kapwa ko disipulo ay napakalakas din. Wala akong masyadong gamit dito. Natatawang sabi ni Hua Zhangfang. Mamamasid lang siya kung may lumitaw na dragon. Tumanggo si Lin Fang at naalala si Hua Zhangfang ay isa ring Imperial Cultivation Disciple. Siya ay malamang na mula sa ibang bahagi ng Bahuang Province. Brother Lin, tumingin ka doon. Sabi ni Hua Zhangfang na may itinuro. Tumingin si Lin Fang sa malayo at nakakita ng isang tore. Yan ang Black Crow Tower, nakakaakit ng maraming uwak, kaya nga pangalan. May itim na tubig sa paligid na naglalaman ng mapanglon na chi, hindi ko alam kung bakit. Upang makarating sa Black Crow Tower, kailangan mong tumawid sa tubig na iyon. Ang mga dragon chants ay nagmumula sa tore na iyon. Sabi ni Hua Zhangfang. Nagulat si Lin Fang. May malungkot na chi sa tubig. Ang dagat ng Huang ay dating larangan ng digmaan noong unang panahon. At ang tubig na iyon ay naglalaman ng tiwangwang chi. Nabuo rin kaya ito sa mga labanan noong unang panahon? Bulong ni Lin Fang. Siguro. Nakangiting sabi ni Hua Zhangfang. Ang ilang mga tao ay nag-iisip ng parehong paraan tulad ng sa iyo, ngunit ang iba ay nagsasabi na ang mga malalakas na cultivator na nakakaunawa sa Desolated Chi ay pumunta dito upang magsanay ng paglilinang at damumi ang tubig. Ang mga ito ay mga hula lamang, ng magaspang. Siya nga pala, Brother Lin, tumawid ka sa Huangxi pero dahil sumakay ka ng bangka, hindi mo naramdaman ang Desolated Chi. Ang Desolated Chi mula sa tubig ay hindi kasing siksik ng Huangxi. Tara na, may ipapakita ako sa'yo. Sabi ni Hua Zhangfang. Tila halata na sumakay si Lin Fang ng bangka upang tumawid sa dagat. Hindi masabi ni Lin Fang kay Hua Zhangfang na natutunan niya kung paano gamitin ang Desolated Chi, hindi niya masabi iyon kahit kanino. Ang galing, alis na tayo. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Nagkwentuhan at nagtatawanan ang dalawa habang naglalakad. Hindi rin nagtagal bago sila nakarating sa paanan ng tore. Ang tubig ay talagang madilim ngunit hindi tulad ng Huangxi, at ito ay naglalaman ng tiwangwang chi. Ang chi na iyon ay hindi nakaapekto kay Lin Fang. Kung imulat niya ang mata niyang hayop, madali niya itong malunok. Nakipagkamay si Hua Zhangfang at lumitaw ang isang bangka sa tubig. Kuya Lin, pagkatapos mo, sabi ni Hua Zhangfang. Ang magkapatid, sina Lin Fang at Qiyong Chi ay tumalon sa bangka upang tumulak sa pagtawid. Kahit na hindi kasing lakas ng nasa Huangxi na iyon, naaapektuhan pa rin ito ang paglilinang. Ang mga cultivator sa ilalim ng layer ng Tianqi ay hindi pupunta dito. Siyempre, Kuya Lin, iba ka. Kung medyo mas malakas ang mapanglon na chi na iyon, baka maapektuhan ka noon. Sabi ni Hua Zhangfang nang makita niyang si Lin Fang ay nakangiti ng walang pakialam. Ang parehong naaangkop sa iyo. Sabi ni Lin Fang na tumatawa. Ang isa pang silhouette ay lumitaw at lumipad sa kabila. Tumingin si Hua Zhangfang sa taong iyon at nagbiro sa mahinang boses. Bakit hindi uminom ng isang higop ng malungkot na chi kapag naiinip ka? Dahan-daang tumawid ang bangka. Nakahiga si Lin Fang at kinuha ang oras na ito para makapagpahinga. Wow! Isang tunog ang kumalat sa hangin. Biglang tumayo si Lin Fang, nagulat. Nagsimulang kumulo ang dugo niya na parang sisabog. Kuya Lin, anong problema? Tanong ni Hua Zhangfang. Parang hindi siya narinig ni Lin Fang, kumukulo ang dugo niya, parang sisabog ang katawan niya. Isang dragon na umawit sa kalagitnaan ng gabi.